Good day, mga kayang master, eto na ang susunod na kabanata ni Mr. Daryl Darby pero bago ang lahat pa-like and share and subscribe ang ating channel, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng kabanata, at eto na rin ang full chapter ni Mr. Daryl Darby kaya abang-abang na lang po sa iba pang mga kabanata. Marami pong salamat. Ang asawa kong tinitingala ng lahat. Kabanata 2651. Makalipas ang ilang minuto, hindi na kinaya ni Melody, sinuntok siya ni Jackie mula sa likod. Umikot ang katawan niya at bumagsak sa lupa. Ginawa itong paraan ni Jackie upang ipagpatuloy ang kanyang atake, mabilis siyang napunta sa harapan ni Melody, at itinaas ang kamay nito upang hindi na makagalaw pa. Ang mukha ni Melody ay nagbago, hindi siya makakilos at habang nangyayari iyon isa sa mga tagasunod ni Jackie ang bumati sa kanya, inilibas niya ang mahaba niyang sandata. Ang babaeng iyan ay apprentice ni Sect Master Darby, patayin siya. Ang taga-sunod ay tumitig kay Melody. Napakaganda, napakaswerte ng Daryl na yan. Mayroon siyang nakakaakit na babae bilang soulmate niya at apprentice. Ang alam nila ay pagsasayang lang ang pagpatay sa magagandang babae. Sa kabilang banda alam nilang si Daryl at ang kanilang pinuno ay may malalim na alitan. Ayon ay sa pagitan ng buhay at kamatayan. Kaya ang babaeng iyon ay dapat na mamatay. Maya-maya sumigaw si Jackie. Ayaw niya ang tagasunod ang gumawa noon. Sandali, wag mo muna siyang patayin. Tumaas ang kilay ni Jackie at tumingin sa paligid. Hindi pamilyar ang lugar, isa siyang Green Cloud Sect kaya dapat alam niya ang lugar. Dalhin mo siya sa palibot at tingnan mo kung may makukuha kang impormasyon kay Melody. Opo master, sagot ng kanyang taga-sunod. Hinihiling nilang hindi patayin ng kanilang master ang babaeng yun, para magkaroon sila ng oras kasama iyon. Maya-maya ilang mga taga-sunod ang sumama at nagdala kay Melody sa tunnel. Pakawalan niyo ako, o ang Green Cloud Sect ay hindi kayo mapapatawad. Hindi tumigil si Melody kakasigaw, wala siyang magawa. Nang makita ni Jackie na nakalayo na ang mga ito, naginhawaan siya. Naglakad si Jackie papunta kay Daryl at pinagmasdan ito. Ang mukha niyang maamo ay napalitan ng galit. Pinahiya mo ako Daryl, pagbabayaran kita ngayon ng 2 beses. Sinuri ni Jackie ang katawan ni Daryl ng dahan-dahan. Sa wakas nakakita siya ng beast pouch, ilang spiritual pill at wala na nakakapagtaka. Ang taong katulad ni Daryl ay hindi basta-basta lilito sa ganoong lugar. Kung nandito siya mayroong kayamanan dito. Curious si Jackie, malakas ang kutob niyang may nakita si Daryl na kayamanan dito. Sino ba namang may alam na wala sa mga oras na iyon? Hindi niya alam na hindi sigurado si Daryl sa lugar na iyon. Ang mga taong nakakaalam sa sikreto ng lugar na iyon ay walang iba kundi si Woody at ang kanyang kapatid, na kapwa tumakbo na. Nakarinig si Jackie ng buntong hininga kay Daryl, dahilan para bumalik siya sa wisyo. Nang buksan ni Daryl ang kanyang mata, nakaramdam siya ng kirot sa parte ng kanyang katawan na may sugat. Yung 2 lalaki na iyon ay walang pakialam, swerte at may kapangyarihan ako para protektahan ang sarili ko, kung hindi ay maaaring mapinsala ang aking puso sa mga suntok nila. Nakita niya si Jackie sa di kalayuan. Hindi siya sigurado kung nakangiti ba ito o nakatitig sa kanya. Naging alerto siya, nakatitig lamang siya dito. Napaka-sexy ni Jackie at walang lalaki ang makatatanggi sa dating ng katawan nito. Nang sandaling iyon nakasuot si Jackie ng long black dress, ang napaka-sexy niyang katawan ay hindi matatanggihan ng kahit sinong lalaki. Nararamdaman din iyon ni Daryl kahit na may alitan sa pagitan nila. Naaakit pa rin dito si Daryl. Daryl, sabi ni Jackie sa malamig na boses nang dinamalayan ni Daryl na nakatitig lamang pala siya dito. Hindi mo inaasahan, tama. Bumagsak ka na naman sa mga kamay ko ng ganong kabilis. Kabanata 2652. Nang sabihin niya iyon, ang maamong mukha ni Daryl ay napalitan ng pagkamuhi, ang mapupulang labi nito ay nakaangat ng bahagya. Hindi kumibo si Daryl, tiningnan niya ito mula itaas pababa. Shit. Kung hindi ako nawala sa focus nung nakita ko siya, si Woody at ang kapatid niya ay hindi magtatagumpay sa pag-ambush sa akin. Kinuha ko ang virginity ni Jackie. Hindi niya ako mapapatawad. Tumingin sa Daryl sa paligid, hindi niya makita si Melody. Nasaan ang apprentice ko? Sabi niya. Ano sa palagay mo? Ang mukha ni Jackie ay puno ng pang-asar. Siya ang iyong disipulo, sa palagay mo'y palalayain ko siya ng ganun lang? Kinuyam ni Daryl ang kanyang palad. Anong ginawa mo sa kanya? Lalong nasisiyahan si Jackie sa ipinapakitang pag-aalala ni Daryl. Ngumisi ito at sinabing, tingnan mo ang itsura mo, hindi ko siya pinatay, depende sa'yo ang kaligtasan niya.
Anong ibig mong sabihin, sagot ni Daryl ng mahinahon? Ang mukha ni Daryl ay walang emosyon, sinisimulan niyang i-activate ang kanyang panloob na enerhiya para mapagaling ang kanyang mga sugat. Anong lugar ito? Anong ginagawa mo dito kasama ang iyong apprentice? Sumagot ka ng totoo at wag mo subukang magtago ng kahit na ano, tanong ni Jackie. Bumantong hininga si Daryl nang marinig iyon. Napag-alaman niyang aksidente lang ang pagpunta nila Jackie doon, at sumagot siya, ang alam ko lang ang lugar na ito ay sa Raksasa tribe, wala na akong alam kung ano pa ang nakatago dito. Totoo ba yan? Ngumiti si Jackie at naglakad papunta kay Daryl. Ang takong niya ay lumapag sa balikat ni Daryl. Tumawid siya dito. Ginamit ni Jackie ang buong bigat niya, ang manipis niyang takong ay dumampi sa balat ni Daryl. Arg! Sigaw ni Daryl. Nagsimula siyang pagpawisan kaunting minuto pa para maibalik ang kanyang kapangyarihan ng buo. Alam ni Daryl na bago humilam ang sugat niya, hindi niya dapat pabayaan na malaman ni Jackie na nagpapagaling siya, kung hindi ay papatayin siya nito, kaya nagplano siya. Magpapanggap siyang mahina para paglaruan si Jackie at bumaba ang panangga nito, at tulad ng inaasahan, tuwang-tuwa si Jackie na makita si Daryl na nahihirapan. Masakit, hindi ba? Sabihin mo sakin kung san masakit, wag mo kong lokohin. Tinignan niya si Jackie, sinabi niya na ang totoo pero hindi pa rin ito naniniwala sa kanya. At sa mga sumunod na segundo, ang mata niya ay parang iikot na at ang dugo sa kanyang ilong ay parang sesabog na sa mga sandaling iyon. Kahit nakadress si Jackie, dahil sa malapit na distansya ang nakikita niya ay ang mahaba nitong binti kapag tinaas niya ang kanyang ulo. Sa wakas bumalik na ang kanyang lakas, at nilunok ang laway ng palihim. Pinakalma niya ang sarili niya. Shit! Ako ang sikat na tao sa buong Nine Mainland, nakakababa para sakin ang tapak-tap oko ng babae. Daryl, hindi ka pa ba kontento? Hindi ba makapangyarihan ka? Hindi mo inaasahang aabot ka sa ganito isang araw? Anong sabi ni Jackie nang makita ang reaksyon ni Daryl? Sinipa siya nito, ang sipang iyon ay nagdala sa kanya palayo. Shit Jackie, napakalakas nun, kahit na kinuha ko ang virginity mo, nasa ilalim ka ng impluwensya ng gamot ni Zhang Ju noon, hindi ko sinasadya. Kabanata 2653. Sinubukan ni Daryl ang lahat para makatayo, hindi pa rin hinayaan ni Jackie na makatayo siya ng diretso, sinampal siya ni Jackie. Pak! Ginamit ni Jackie ang buong lakas niya sa sampal na iyon. Pakiramdam ni Daryl na manhid ang kalahati ng kanyang mukha, tumulo ang sariwang dugo sa kanyang labi. Gusto na gumanti ni Daryl pero hindi pa siya tuluyang magaling, kailangan niya munang magtiis. Daryl, bibigyan pa kita ng isang pagkakataon, kung papayag ka sa mga kondisyon ko. Lumuhad ka sa harapan ko at sabihing nagkamali ka, at pakakawalan kita. Hindi sigurado ni Jackie kung nakangiti ba siya habang nagsasalita o mukha siyang arrogant. Anong kondisyon? Tanong ni Daryl ng mahinahon habang pinupunasan ng niya ang dugo sa kanyang labi. Ngumiti si Jackie at lumapit. Una, lumuhad ka sa harap ko at tanggapin ang pagkakamali mo. Pangalawa, ibigay mo sakin ang Heavenly Halberd at ituro lahat ng teknik na meron ka. Pangatlo, ang lugar na ito ay siguradong may kayamanan, dalhin mo sakin lahat iyon. Nang sabihin niya iyon, mayroon siyang malawak na ngiti sa mukha. Bukod kay Daryl, kaaway niya din si Zhang Ju, hindi mawawala ang virginity niya kung di dahil sa taong yun. Nagplano si Jackie pagkatapos niya kay Daryl, makikipagtuos naman siya kay Zhang Ju, pero bukod doon, katulad ni Daryl, makapangyarihan din si Zhang Ju, hindi siya kapareho nito. Hindi siya mananalo dito ng mag-isa, ang isang paraan lamang ay kung matututo siya kay Daryl ng teknik. Tumawa si Daryl. Nang marinig yun si Jackie ay sigurado hindi niya lang kailangan ng Heavenly Halberd pero pati ang teknik niya. Naiinis si Jackie nang makita si Daryl na ngumiti at wala man lang sinabi, Daryl, wala na akong oras makipagtalo sa'yo, lumuhad ka kung ayaw mong mamatay, luhod. Galit na galit si Jackie nang sabihin ang mga huling salita, baliw ang babaeng ito. Samantala mabilis na lumapit si Daryl at mabilis na kinuha ang kamay ni Jackie, hindi niya na hinayaan pa itong magsalita bago niya ito isandal sa pader. Nang inig si Jackie, hindi niya inaakala na mabilis na malala-recover agad si Daryl ng kanyang lakas. Nataman ito ng 2 beses at agad na naka-recover sa sandaling minuto lamang. Gulat pa rin siya pero pumiglas siya para makaalis, pero ang mga kamay niya ay nakalok sa likod gawa ni Daryl, walang paraan para makaalis siya. Pak! Sinampal ni Daryl si Jackie at maliwanag ang mga salitang sumunod dito. Sectmaster Yale, gustong-gusto mo nagto-torture ng iba, anong pakiramdam kapag ikaw ang tino-torture? At sinampal muli ito ni Daryl. Ikaw. Kinagat ni Jackie ang kanyang labi. Papatayin kita, Daryl. Bumalik sa wisyo si Jackie, nagblush siya habang sumisigaw, pakawal mo ko ngayon.
Pakawalan mo ako. Pakawalan ka, tingin mo posible yun? Hindi siya pinakawalan ni Daryl, ngumiti ito at tumingin sa kanya. Pakawalan ka? Pinakawalan mo ba ako nung hawak mo ako kanina? Napakagatlabi si Jackie. Namula siyang ngumiti muli si Daryl. Hindi ka na nagsasalita ngayon, gusto mo laging nasasample, wag mo sabihing nag-enjoy kang tino-torture. Sinampal muli siya ni Daryl. Ang katawan ni Jackie ay mahigpit na nakasandal sa pader, ang maganda niyang mukha ay puno na ng pawis, hindi pa rin siya nagsasalita. Anong nangyari? Tumaas ang kilay ni Daryl nang makita ang pagbabago sa emosyon ni Jackie. Nasira ko ba ang kanyang dignidad at hindi siya makamove on? Bumalik sa wisyo si Jackie nang makita si Daryl na nakatitig sa kanya. Nahihiya siya. Anong gusto mo? Namumula pa rin ang mukha ni Jackie nang sabihin iyon. Nag-aalala siya, sila lang dalawa sa lugar na iyon. Itong bastos na ito ay hindi naman siguro iniisip na. Kabanata 2654. Anong gusto mong gawin? Kung umisi si Daryl at sinampal muli ito, sumili ang ngiti sa mukha ni Daryl. Itinaas niya ang kanyang kamay at ipinukol muli ito. Nang inag si Jackie, hindi siya makakilos. Pakawalan mo ako, Daryl. Umalis ka. Hindi mapigilan ni Jackie ang sumigaw. Hindi siya makakilos, ang magagawa niya lang ay sumigaw. Tumawa si Daryl. Paano kung ayaw kong umalis? Ngumisi si Daryl at tiningnan si Jackie. Shit, ninakaw niya ang exquisite pagoda ko. 3 taon na ang nakalilipas at iniwan ako para mamatay sa kuweba na iyon, at ngayon gusto niyang kunin ang buhay ko. Ngumiti si Daryl habang inaasar si Jackie. Alam kong ayaw mo sakin dahil kinuha ko ang virginity mo, pero wag mong kalimutan ikaw ng dahilan ng muntikan kon ang pagkamatay. Nasa ilalim ka ng impluensya ng gamot ni Zhang Ju noon. Nag-blush si Jackie. Pinutol niya nang sabihin pa sana nito, tumahimik ka. Si Daryl ay nanatili at sinusubukan pa ring asarin siya. Hindi na nag-aalala pa si Daryl, hindi niya mapigil ang ngumiti. Okay, wag na nating pag-usapan iyon. Halata ang sitwasyon nila. Si Zhang Ju ay mas lalong naging agresibo. Gusto mong kalabanan siya at ako rin. Nag-aaway tayong dalawa, hindi ba't mas maganda kung magkampihan tayo? Magkampihan? Napakagat si Jackie sa labi nang marinig iyon. Imposible para sakin ang makipagkampihan sayo. Ang taong iyon ay sinira ang puri ko. Gusto ko siyang hatiin ng 2,000 beses at chop-shapen siya ng 100,000 beses. Papaano ako makikipagkampihan sa kanya? Mas nagalit si Jackie. Tinignan niya ng masama si Daryl. Kung ang pagtitig ay nakakamatay, na matay na siguro si Daryl ng ilang beses. Shit. Ang mga titig ni Jackie ay lalong nagpagalit kay Daryl. Hindi na niya makontrol ang sarili niya. Sinampal niya muli si Jackie. Ginamit ni Daryl ang buong lakas niya sa sampal na iyon. Pak. Sumigaw si Jackie sa sakit na pako si Jackie at hindi makapaniwala kay Daryl. Walang balak tumigil si Daryl at pinagsasampal siyang muli. Jackie, pakiramdam mo tama ka, proud ka pa. Akala mo kaya mong kalabanan si Zhang Ju at ako ng sabay ng mag-isa? Sabi ni Daryl. Ang mga salita na iyon ay para magising si Jackie. Ang babaeng ito ay masyadong arrogant. Dapat akong gumawa ng paraan para mabawasan ang pride niya. Wala sa plano niya ang mapunta sa ganoong sitwasyon kasama si Jackie. Nang makita niya ang cold na mukha ni Daryl, sa wakas ay yumuko si Jackie. Binaba niya ang kanyang ego at kinagat ang labi at nagmakaawa. Daryl, pakawalan mo na ako. Pakawalan mo na ako. Pakiusap, bakit kita pakakawalan? Sabi ni Daryl nang nakangiti kay Jackie. Nagmamakaawa ako, Daryl, pakawalan mo ako. Paiyak na si Jackie. Tumawa si Daryl. Gusto mong pakawalan kita? Nakikiusap ka na ngayon? Nang magsalita siya, kinuha niya ang pill sa bulsa niya. Yun ay ang Heavenly Cult Elixir pill. Mayroon pang mangilan-ngilang piraso noon si Daryl na gagawa niya lamang kanina. Hindi gusto ni Daryl na i-throttle si Jackie sa ganoong paraan, pero napaka-arrogant nito. Kailangan niyang gumamit ng dahas upang makontrol ito. Hindi na nag-atubili si Daryl. Isinubo niya ang pill kay Jackie. Ikaw. Hindi pa nababawi ni Jackie ang sarili sa pagkakatulalang. Inuyan niya ang pill at tumingin ng may halong takot kay Daryl. Nag-aalala siyang nagtanong. Anong ibinigay mo sakin? Ngumiti si Daryl. Yan ay ang pinakamakapangyarihang pill sa mundo. Ang Heavenly Cult Elixir. Alam mo na dapat iyon. 10 taon na ang nakakaraan, ginamit iyan ng Sect Master para kontrolin niya ang kanyang disipulo. Lumapit siya kay Jackie at pinagmasdan ito. Walang may alam kung nakangiti ba siya. Pagkatapos maubos ng Heavenly Cult Elixir, kung hindi ka iinom ng antidote bago matapos ang 1 taon, ang katawan mo ay mananatiling rot hanggang sa mamatay ka at mahihirapan ka. Napakagindo mo, sayang kung mamamatay kang ganyan ikaw. Kabanata 2655. Nang inag ang katawan ni Jackie nang marinig niya iyon, takot ang pumaloob sa kanya.
ang buo niyang katawan ay manunuyo hanggang sa mamatay siya, nakakatakot isipin iyon. Sa sumunod na segundo bumalik sa wisyo si Jackie at tumingin kay Daryl nang may halong takot at galit at nagtanong. Anong gusto mo ba mantong hininga si Daryl at ngumiti? Simple lang, may dalawa akong kondisyon, una ibalik mo ang bagay na kinuha mo sakin, anong bagay nagpapanggap ka pa rin. Tiningnan ni Daryl si Jackie nang nakataas ang kilay at ngumiti. Yung exquisite pagoda. Hindi wala iyon sakin, kinagat ni Jackie ang labi niya. Tumakbo si Jackie nang masubitan siya ni Zhang Ju. Iniwan nito ang exquisite pagoda sa Endless Sky Organization sa altar. Kaya na kay Zhang Ju ito wala sa kanya, hindi naniwala si Daryl at kinapkapan niya si Jackie. Namutla si Jackie nang maramdamang nakadikit ang katawan nito sa kanya, pero hindi niya ito maiwasan. Nadiskubre ni Daryl ang ilang jewel sa buong mundo sa katawan ni Jackie. Pagkatapos niyang suriin ng 2 beses ito ay hindi niya nakita ang pagoda sheet, wala talaga dito. Cult Master, nandito na kami. Bumalik ang galit ni Daryl nang makarinig ng sigaw mula sa tunnel, yun ay ang mga tagasunod ni Jackie. Anong nangyayari nang dumating sila? Nakita nila na nakadikit ang katawan ni Jackie sa pader, mukhang hindi ito makagalaw, at hindi nila sigurado kung nakangiti si Daryl habang nakatayo doon. Natigilan sila, hindi na nag-atubili pa si Daryl at mabilis niyang isinara ang mga acupoint ng mga taga-sunod, lahat sila ay napasigaw ng bahagya, hindi sila makagalaw. Si Daryl, hindi ba't malala ang tama niya sa kapangyarihan ni Cult Master? Dapat siya ang may kontrol sa sitwasyon. Anong nangyari? Ilang minuto pa lamang pero nahuli niya si Cult Master. Kahit na sikat si Daryl sa buong Nine Mainland, hindi na nakakagulat na nagkapalit sila ng sitwasyon, lahat sila ay nabigla. Nang inag ang katawan ni Jackie, mukhang dismayado ito. Naiirita siyang tingnan ang tagasunod niya. Akala niya makakaasa siya sa tagasunod sa sitwasyon niya. Pero pinatunayan ng mga ito na mahina sila kaysa sa iba. Sa simpleng atake lamang natalo silang lahat ni Daryl. Pakiusap, hayaan mo kaming mabo. Hi Sect Master Darby. Oo tama, hindi namin kasalanan ito Sect Master Darby, patawarin mo kami. Nagmakaawa sila kay Daryl, lahat sila ay hindi na mukhang arrogant. Hindi nagpakita ng emosyon si Daryl. Walang nagbago, tiningnan niya ang mga ito, nasaan ang apprentice ko? Ang mga taong yun ay hinuli si Melody at umalis para mag-imbestiga sa tunnel, pero bumalik silang hindi ito kasama, hindi makita si Melody kahit saan. Nakakapagtaka iyon. Kabanata 2656. Pagkatapos niyang magsalita, sumagot agad ang leader. Sect Master Darby, ang babaeng iyon, sorry, ang apprentice mo ay matalino. Tumakbo siya nang hindi namin namamalayan, hindi na namin siya nakita kaya nagbalik kami upang humingi ng payo kay Cult Master. Sumilay ang ngiti sa mukha ni Daryl nang marinig iyon. Nabilib siya, napakatalinong disipulo na gawa niyang makatakas sa paningin ng mga taong iyon. Pakiramdam ni Jackie ay nakakahiya siya, namula siya, bakit ko dinala ang mga walang kwentang taong ito kasama ko si Jackie. Sa mga oras na iyon nakangiti na tumingin si Daryl at tumingin sa mga lalaki sa harap niya, sa wakas na asar niya si Jackie, sabihin mo sakin ano ang dapat na gawin ko sa mga tagasunod mo dito. Kinagat ni Jackie ang labi, hindi niya alam kung paano sumagot. Nag-aalala ang mga disipulo, halos umiyak ang mga ito at magmakaawang patawarin, pakiusap, maawa ka. Pakiusap, buhayin mo kami Sect Master Darby, ang leader ay nangangatog ang tuhod. May naalala siya at sinabing, Sect Master Darby, may sasabihin ako sa iyong sikreto, kung pakakawalan mo kami. Mukha itong nagsasabi ng totoo sikreto. Natigilan siyang ngumiti at nagtanong, anong sikreto? Sabihin mo na sakin ngayon. Lahat ng tagasunod ay natakot at pinagpawisan ng malapot. Oo, nakakita kami ng sikreto sa ilalim ng tunnel, napakalaki nung lugar, hindi kami pumasok doon, kaya bumalik muna kami para sabihin iyon kay Sect Master, sabi ng leader na nanginginig pa ang boses. Pinagmasdan niya ang reaksyon ni Jackie, hindi niya gustong ibahagi ang sikreto pero wala siyang magawa, ang buhay niya ay nakadepende kay Daryl. Ano, isang palasyo sa ilalim ng lupa? Excited si Daryl nang marinig iyon. Kahit na si Jackie, nagsimula manginig ang katawan niya at tumingin sa tagasunod. Dapat sinarili na lamang niya ito kaysa sinabi kay Daryl, kung magsisinungaling kayo, pahihirapan ko kayo, hanggang sa hilingin yung mamatay na lang. Pananakot niya, hindi po. Hindi po. Halos maiyak ang tagasunod habang iwinawasiwas ang kamay. Hindi ako nagsisinungaling, natatandaan ko pa ang daan doon. Sasamahan ko kayo. Sana pakawalan niyo kami pag narating na natin ang lugar na iyon. Tinaas ni Daryl ang kilay at tumango. Sige,
Pinakawalan niya ang tagasunod at hinayaan itong mauna at si Daryl ay pumunta sa likod ni Jackie. Lakad. Ngumiti si Daryl habang sinasabi, Tere, tingnan natin ang sinasabi ng iyong tagasunod at tingnan kung may kayamanan doon. Gusto mo rin malaman hindi ba hinahanap mo ako kanina dahil doon? Daryl, alam mo na kung nasaan ang kayamanan kaya pakawalan mo na ako. Kinagat ni Jackie ang labi at nakiusap kay Daryl, pero ang buhay niya ay hindi sigurado habang nasa mga kamay siya ni Daryl, wala siya sa mood maghanap ng kayamanan. Hindi sayo ang desisyon kung aalis o hindi, ngumiti si Daryl at nagsalita ng walang alinlangan, binabalaan kita Jackie, wala akong pake kung ibibigay ko o hindi ang pagoda. Sakin ka pa rin babagsak sa hinaharap, kung hindi mamamatay ka bago matapos ang taon. Ikaw, natakot si Jackie nang marinig yun, wala siyang masabi. Hindi na nagaksaya ng oras si Daryl, kinuha niya si Jackie at sumunod sa mga tagasunod na nasa unahan niya at umalis para mag-imbestiga. Kabanata 2657. Oo, totoo nga. Pagkatapos nila lumakad ng ilang minuto, may naalala si Daryl sa lugar at huminto. Nagawa ni Melody makatakas kahit binabantayan ito. Hahanapin niya ako kapag nakaalis na siya. Kalahating oras na ang nakalipas pero hindi pa siya bumabalik. Meron bang nangyaring masama sa kanya, nag-aalala si Daryl. Napagpasyahan niyang hanapin muna si Melody. Pagkatapos ng mahigit kalahating oras, pinagpawisan na siya at sa huli hindi pa rin natagpuan si Melody. Shit, sa mga oras na yun hindi mapakali si Daryl, tumingin siya sa paligid niya ni anino ni Melody, hindi niya makita napakalaki ng lugar. Shit. Sa wakas lumakas ang enerhiya niya at sumigaw, Melody, nasaan ka? Sumagot ka kung naririnig mo ako. Nagpatuloy lang siya sa pagsigaw pero wala pa ring sumasagot. Hindi. Ang isipin ni Daryl ay puno ng imahe ni Melody. Napakatalino nitong apprentice, pagsisisihan ko habang buhay kapag may nangyari sa kanya, siya ang una kong apprentice. Siguro pumunta si Melody kay Woody at sa kapatid niya, siguradong gulo iyon pag nangyari. Pag lalo niyang naiisip, lalo siyang nag-aalala. Maya-maya nakarinig siya ng ungol kung saan sa harapan nila, parang napakalapit nito, napaka-misteryoso. Sinong nandyan? Sigaw niya. Ang nasa tabi ni Daryl na si Jackie ay nervyos at nanginag. At may naalala ang nasa unahan nila, Sectmaster Darby. Ang tunog na iyon ay parang nagmula sa underground palace nang nasa entrance kami, narinig din namin iyon. Hindi ako nagkakamali, galing sa palasyo sa ilalim ng lupa, nang maisip iyon ni Daryl. Tara na sa palasyo. Dahil hindi niya mahanap si Melody, titingnan muna niya ang underground palace. Habang naglalakad sila, patuloy na naghahanap si Daryl sa paligid, umaasang makikita si Melody. Nadismaya siya nang wala siyang makita ni anino nito. Ilang minuto ang lumipas, nakarating sila sa entrance ng tunnel. Ang tunnel ay gawa sa puting bato at bumuo ito ng magandang contrast kumpara sa mga itim na tunnel. Sectmaster Darby, andito, sinabi ng pinuno kay Daryl. Tumango si Daryl pero di nagsalita. Pinangunahan niya ang pagpasok sa tunnel kasama si Jackie. Ang tunnel ay makipot at unti-unting lumalawak. Sa wakas naging malawak ito na parang ang New World Main Street, pero 12 beses itong mas malawak. Nakakabilib roar. Maya-maya nakarinig sila ng gumagaralgal na huni, para itong dragon. Nagtayuan ang balahibo nila. Sa sumunod na segundo bumalik si Daryl sa ayos at nag-isip. Nang pumasok siya sa tomb ni Lubu, narinig niya na ang isang Pixiu ay lumitaw. Ang Pixiu ay isang enchanted beast na nagbantay sa ancient tomb. Kapareho kaya nito iyon, mas mukhang malakas ito kaysa sa kanyang bato. Ano yan? Nakaramdam ng excitement si Daryl, naging alerto siya at binabantayan ang paligid niya. At naglakad muli sila ng ilang minuto. Ang nakikita ni Daryl ay isang malawak na city tower sa harapan nila, napakaganda. Wow! Sa mga oras na iyon nagakyatan ang dugo ni Daryl sa katawan. Sa wakas nakarating sila sa underground palace. Pagkatapos nilang daanan ang baryo, nasa kalagitnaan na sila ng underground kung hindi siya nagkakamali. Kabanata 2658. Naging emosyonal si Daryl nang dalhin niya si Jackie at iba pa sa malaking baryo sa harapan nila. Shit! Habang nakalagpas na sila sa City Tower, nang inag ang katawan ni Daryl nang makita ang nasa harapan nila. Natigilan siya. Sa oras ding yun nang inig din si Jackie at ang iba rin ay natigilan. Lahat sila ay nakatayo at walang ekspresyon sa mukha. Nakita nila ang isang vast palace malapit sa kanila. Napakalaki at mas engrande kaysa sa North Mona Continent Palace. Meron ding plaza sa pagitan nito at sa kinatatayuan ni Daryl mas malaki ito kaysa sa mga nakita ng plaza ni Daryl. Mayroong 10 malalaking enchanted beast sculpture sa plaza.
May 12 pa at bawat isa ay may nirerepresentang zodiac sign. Ang bawat sculpture ay may pagitan na 10 metro, mukha itong buhay at totoo para itong mabubuhay. Mas lalong na sorpresa si Daryl nang may nakitang hindi pangkaraniwang aura picot sa sculptures. Nang makita nila iyon lahat sila at napanganga. Wow, nakakamangha iyon. Sa wakas bumalik sa sarili si Daryl, inilibot ang paningin sa paligid kaysa mag-focus sa entrance ng palasyo. Nakita niya ang isang black dragon. Ang buong katawan nito ay covered ng black scaled at meron itong malamig na aura. Alam ni Daryl na ng scales dragon ay hindi totoo, gawa ito sa malakas na enerhiya pero mukha itong buhay. Pero hindi nito katulad ang narinig nila. Nakita nila ang isang figure sa taas ng black-scaled dragon, isa itong matandang lalaki na may malakas na aura. Ang matandang lalaki ay mayroong mahabang puting buhok na hanggang balikat, naka-black itong leather jacket. Ang kanyang katawan ay puno ng malakas na aura, lalo na ang kanyang mata, parang nakikita nila ang demonyo sa buong mundo. Katulad ng black-scaled dragon, ang matandang lalaki ay may malakas na enerhiya pero nakaramdam ng guilt si Daryl nang makita ang matandang lalaki. Sino ba ang matandang lalaki na iyon? Siya ba ang may-ari ng lugar? Walang magagawa si Daryl kundi bumantong hininga sa ilalim ng pressure gawa ng matanda ng Gothel si Jackie. Lahat sila ay nagulat. Hindi mapigilan ni Daryl ang sarili na at papunta na siya sa matanda para malaman ang katauhan nito. Tumingin siya sa likod ng black-scaled dragon at natigilan siya. Nakita niya ang isang magandang figure sa madilim na parte ng dragon. Nakaluhod sila sa matandang lalaki. Ang maganda niyang mukha ay puno ng sinseridad at pagrespeto. Ang mukha niya ay sobrang ganda. Siya si Clarice Zane at iniligtas siya ni Daryl kamakailan lang. Gulp! Si Jackie at ang mga tauhan niya ay nakita si Claire. Lahat sila ay napalunok ng laway. Ang Rakshasa tribe women ay napakalakas, pero hindi nila na-met ang definition ng kagandahan sa mga mata ng kalalakihan sa mainland, pero kakaiba pa rin sila, katulad na lang ni Natalie Celtic. Ang reyna ng Rakshasa tribe, siya ang pinaka-sexy sa buong mundo, siya ang perpektong kombinasyon ng babaeng matapang ng Rakshasa tribe at pinaka-maingat sa mainland. Si Clarice ay wala lang kumpara kay Natalie, napakaganda, sobrang ganda. Ang mga tagasunod ay natigilan nang makita siya. Bumalik sa wisyo si Daryl at nakramdam ng kuryosidad sa kanyang puso at hindi niya ito inaasahan. Paano nalaman ng babaeng ito ang lugar na iyon ng ganun kadali? Kabanata 2659. Ang mga saloobin ni Daryl ay nag-iba. Ang tatlong magkakapatid ay ang nakakita sa lugar. Normal na makita si Clarice doon. Tiningnan niya ang kapaligiran na may buong alerto. Narito na si Clarice. Kaya nandito rin ang mga kapatid niya, nagtatago sa isang sulok. Sa sandaling iyon, nakita din ni Clarice si Daryl. Isang malungkot na ekspresyon ang sumilay sa kanyang mga mata, ngunit kumalma siya ng napakabilis. Ilang libong taon na ang nakalilipas, at ito ang unang pagkakataon na napakasaya ng lugar na ito. Bigla, nagsalita ang matandang dumadaan sa itaas ng itim na scaled dragon. Sabay tingin niya kay Daryl at sa iba pa. Ang kanyang tinig ay malakas at malinaw, nakakatakot. Nanginginig ang katawan ni Daryl nang marinig ang boses ng matanda. Sa oras na iyon, hindi pa niya alam kung sino ang matandang lalaki, ngunit laking gulat niya nang marinig ang boses nito. Ito ay isang pagbabago lamang mula sa enerhiya, hindi siya totoong tao. Paano siya makakapagsalita mula sa kanyang kasuotan? Dapat siya ay isang tanyag na tao na nakipagsapalaran sa buong mundo. Sinubukan ni Daryl na huminahon. Pinagsama niya ang mga kamao at yumuko sa matanda. Humihingi ako ng paumanhin, sir, para sa paglabag sa hindi inanyayahan. Tama, tumango ang matanda at ngumiti kay Daryl habang sinabi nito, nakamit mo ang antas ng langit na pag-akyat sa isang murang edad at napakahinahon mo pa rin. Ito talaga, si Daryl ay lubos na natigilan, siya ay hindi kapanipaniwala na bigla. Si Daryl lamang ang nakakaalam ng kanyang tunay na kapangyarihan, kahit na si Zubaji ay hindi naisip ito. Ang matandang lalaki na ito ay sumulyap sa akin at nasabi ng wasto ang aking kapangyarihan. Anong klaseng tao yan? Masyadong nakakatakot iyon. Sa sandaling iyon, maaaring makita ni Daryl ang anino ng Ghost Valley Sage sa matandang iyon, ngunit mas nakakatakot siya kaysa sa Ghost Valley Sage. Tulog. Makalipas ang ilang segundo, nag-isip ulit si Daryl at nilunok ang isang laway ng laway. Pinigilan niya ang takot sa kanyang puso at yumuko ulit sa matandang lalaki. Pwede ka bang malaman ang pangalan mo, sir? Tumakbo ang puso ni Daryl nang tanungin niya iyon. Sa sandaling iyon, isang ngiti ang lumitaw sa mukha ng matanda.
Pinutol ni Clarice ang sasabihin ni Darren. Tumayo si Clarice at tumingin kay Daryl, Jackie, at sa iba pa sa kanila. Marahan siyang nagsalita, ito ang ninuno ng tribo ng Raksesa, Quaffo. Nang sinabi niya iyon, puno ng respeto ang mukha ni Clarice. Ano sa sandaling iyon, lahat sila ay natigilan. Blanca silang nakatingin sa matanda at hindi makapagsalita kahit isang salita. Quaffo, narinig ko ba iyon ng mali? Ang matandang lalaking iyon ay si Quaffo. Ang bawat isa sa 9 na lupain ay narinig ang tungkol sa kwento kung paano hinabol ni Quaffo ang araw. Alam ng lahat sa kanila ang tungkol doon, maaaring sabihin na si Quaffo ay mas sikat pa kaysa kay Zurong, Gonggong, o kahit na sa banal na magsasaka. Si Quaffo ay tulad ng isang Diyos noong sinaunang panahon. Wow! Bumalik sa kanyang katinoan si Daryl, natulala siya ng higit sa 10 segundo. Pagkatapos, huminga siya ng malalim nang maramdaman niya ang pawis ng buong katawan niya. Hindi niya inaasahan na ang matandang lalaki ay may isang napakalakas na background. Hindi niya inaasahan na si Quaffo ay magiging ninuno ng tribo ng Raksesa. Hindi alam ni Daryl na si Quaffo ay nangungunang mandirigma ni Emperor Zuan Yuan sa mga oras na iyon. Tinulungan niya ang Emperor upang sakupin ang mundo at nagkaroon ng makabuluhang mga kontribusyon sa mga laban. Bukod, ang Quaffo ay naging matapat kay Emperor Zuan Yuan, at siya ang namuno sa tribo ng Raksesa sa pangako ang kanilang buhay kay Emperor Zuan Yuan. Gayunman, pagkamatay ni Quaffo, nawalan ng kontrol ang pinuno ng tribo ng Raksesa, at ang kanilang mga tao ay naging ligaw at mayabang. Bilang karagdagan sana, dahil sa kanilang malupit na kalikasan at pagkasabikang pumatay, dahan-daang ipinagkanulo nila si Emperor Zuan Yuan. Kabanata 2660. Buntong hininga. Pagkatapos, si Quaffo, na lumulutang sa hangin, huminga ng malalim at tumingin sa paligid niya. Iniwan ko ang aking huling saloobin dito upang ang isang tao ay maaaring magmamana ng aking pamana. Hindi ko inaasahan na kakailanganin kong maghintay ng maraming taon. Habang nagsasalita siya, napunta sa Clarice ang paningin ni Quaffo. Kahit na ikaw ay isang babae, medyo may talento ka. Simula ngayon, mamanahin mo ang aking legacy. Tandaan na magbigay ng kontribusyon sa tribo. Tama, nanginginig ang katawan ni Clarice nang marinig iyon, iba ang naging emosyonal niya. Pagkatapos, nabawi ni Clarice ang kanyang saloobin, nagulat siya nang sinabi niya. Salamat sa iyong pagkilala, Sir Ancestor, ngunit ako'y nag-aalala na hindi ako sapat na may kakayahang gawin ang responsibilidad na iyon. Si Clarice ay may banayad na katangian, hindi katulad ng karamihan sa mga kababaihan ng tribo ng Raksesa. Natigilan siya nang malaman niyang gusto ni Quaffo na tanggapin niya ng bigla ang legacy niya. Sa parehong oras, naguguluhan din sina Daryl, Jackie, at ang iba pa. Nais ni Quaffo na ipasa ang kanyang pamana sa isang Raksesa na babae. Siya ay isang sinaunang Diyos, isipin kung anong kapangyarihan ang mayroon siya, tumawa si Quaffo. Pagkatapos ay ngumiti siya habang seryosong nakatingin kay Clarice, ang kanyang paningin ay napuno ng paghanga at kabaitan. Ikaw lang ang tao mula sa tribo ng Raksesa dito. Kung hindi mo ito tinanggap, sino pa ang tatanggap? Tumango si Clarice nang marinig iyon. Sige, susundin ko ang utos mo, Sir Ancestor. Mabuti. Si Quaffo ay natuwa, tumango siya bilang papuri. Tapos, tumingin siya kay Daryl. Ang natitira sa iyo ay medyo pambihira din, at nagtitiwala ako na ikaw ay mabait na tao. Sa proseso ng pagpasa ng aking kapangyarihan sa pamana, wala kaming anumang makagambala. Marahil kayong lahat ay kayang bantayan kami sa oras na iyon. Ano ang gagawin sa tingin mo iyon sa sandaling iyon? Lumiwanag ang mga mata ni Jackie at ng kanyang mga tagasunod, ang ilan sa kanila ay nag-alanganin. Si Quaffo ay isang sinaunang Diyos, sino ang hindi maiinggit kapag may ibang maaaring manahin ang kanyang pamana. Kaya't, kahit na may mga iniisip si Jackie sa kanyang puso, hindi niya panang-ahas na ipakita ito. Gayunpaman, maipapasa lamang ni Quaffo ang kanyang pamana sa isang tao mula sa tribo ng Raksesa. Pinili ni Quaffo si Clarice. Pinakamahalaga, ang kapangyarihan ni Quaffo ay sumisindak pa rin kahit na siya ay isang piraso lamang ng memorya. Walang lakas ng loob si Jackie na magnakaw sa kanya. O sige, huwag kang mag-alala, sir. Hindi man lang nag-atubili si Daryl. Naisip ni Daryl na si Quaffo ay isang nakatatanda, at sa makatuwid, dapat niyang sundin ang mga kagustuhan ng matanda.
Bukod, si Daryl ay isang mapagbigay na tao, hindi man niya naisip na magnakaw ng kapangyarihan. Mahusay, mahusay. Natuwa si Quaffo nang marinig ang kasunduan ni Daryl. Tumanggo siya bilang isang paraan upang purihin si Daryl. Pagkatapos, sinenyasan niya si Claw Eyes na simulan ang proseso upang maipasa ang kanyang lakas. Tinupad ni Daryl ang kanyang pangako, pinangunahan niya si Jackie at ang iba pa upang magbantay sa pasukan. Daryl, kinagat ni Jackie ang kanyang mga labi at tinanong ng isang katanungan upang linisin ang kanyang mga pag-aalinlangan. Ang pamana ni Quaffo ay hindi isang bagay na normal. Alam mo na ang Rakshasa tribe ay mahusay sa mga digmaan. Nagkaroon lamang sila ng mga pakikipag-usap sa kapayapaan kasama ang 9 na lupain dahil walang pagpipilian dahil sa sitwasyon. Gayunpaman, sa sandaling minana ng babaeng iyon ang kapangyarihan ng pamana ni Quaffo, ang Rakshasa tribes ang kapangyarihan ay tataas ng malaki. Iyon ay hindi magandang balita sa amin. Kahit na malakas si Quaffo, dapat mo siyang talunin batay sa iyong kapangyarihan. Kung nais mong kunin ang kanyang kapangyarihan sa legacy, pagkatapos ay gagana kami sa iyo. Ano sa palagay mo seryoso ang hitsura ni Jackie? Ang kanyang paningin ay hindi nakatuon, hindi siya naglakas loob na tumingin sa mga mata ni Daryl. Si Jackie ay isang matalinong babae, at marami siyang mga ideya at saloobin. Ang antas niya ay ang talino ay mas malaki pa kaysa kay Yvette. Kahit na pinilit siya ni Daryl na ubusin ang Heaven Cult Elixir, at wala siyang pagpipilian, hindi pa rin siya kumbinsido sa kanyang puso. May plano si Jackie, pasimulan niya si Daryl na kunin ang kapangyarihan ng legacy at tambangan siya sa pinakahimagsik na sandali. Hanggat natalo niya si Daryl, makakakuha siya ng pangontra sa Heaven Cult Elixir mula sa kanya. Hindi na siya magiging kontrolado ni Daryl kung mayroon siyang antidote. Kabanata 2661. Hindi. Gayunpaman, minaliit ni Jackie ang karakter ni Daryl. Hindi nag-atubili ang lalaki habang umiling. Dapat nating palaging igalang ang ating mga salita. Dahil nangako ako sa Quaffo, dapat kong gawin ito. Bukod, ang kapangyarihan ng pamana ni Quaffo ay maaari lamang maipasa sa tribo ng Rakshasa. Gaano man ako katapang, hindi ako kwalipikado para doon. Tungkol naman sa alitan sa pagitan ng tribo ng Rakshasa at ang 9 na lupain, ang parehong partido ay nanirahan sa kapayapaan sa nakaraang 3 taon. Hindi ito magiging isang problema ng madali. Matigas ang mukha ni Daryl nang sabihin niya iyon. Binuka ni Jackie ang kanyang bibig, ngunit walang mga salita. Nakaramdam siya ng pagkabigo ngunit may pag-usisa din ng sabay. Hindi inaasahan ni Jackie na ang lalaking nasa harapan niya ay mayroong ganun kalaking tauhan. Naisip niya na siya ay isa lamang, hindi niya alam na maaari siyang maging matatag sa mga bagay na mahalaga. Nabigo si Jackie na nabigo ang kanyang plano. Hindi nais ni Daryl na kunin ang legacy, kaya wala akong pagkakataon na makatakas sa kanyang kontrol. Bang! Sa sandaling iyon, sa pasukan ng palasyo, nagsimula ang seremonya ng pamana ni Quaffo. Ang matinding enerhiya ay bumuo ng isang bilog ng mga maliliwanag na sinag na pumapalibot kay Quaffo at Claw Eyes. Napakapuro ng enerhiya, at nang makita iyon ng lahat sila ay hindi kapanipaniwala na mangha. Maya-maya pa, natapos ang seremonya ng pamana. Anak ko, ang hinaharap ng tribo ng Rakshasa ay inaabot na sa iyo. Habang natutunaw ang maliwanag na sinag, lumitaw ang figure ni Quaffo. Siya ay tumingin ng mabuti kay Claw Eyes at sinabi, ang aking kapangyarihan sa pamana sa wakas ay makakakuha ng isang kahalili, maaari na akong magpahinga sa kapayapaan. Pagkatapos, ang katawan ni Quaffo ay nagsimulang magmukhang katiyakan, tulad ng isang bilog ng usok na magkakalat sa anumang oras kung hihipan ito ng hangin. Salamat, Sir Ancestor. Nagsalita si Claw Eyes nang makita ang anino ni Quaffo na lumutang paitaas ng dahan-dahan. Nadama niya ang pagkalungkot ng puso. Si Quaffo ay tila nag-aatubili na umalis habang nakatingin kay Claw Eyes at pagkatapos kay Daryl at ang iba pa. Ang palasyo ay sinusuportahan ng lakas ng kaisipan. Mawala ako sa lalong madaling panahon, at ang lugar ay gumuho. Dapat kang umalis ng mabilis. Bang! Katatapos lamang niya ng huling pangungusap, isang malakas na hangin ang nagsimulang umungol sa paligid ng plaza at ang palasyo. Si Quaffo, na nag-hover sa gitna ng hangin, pagkatapos ay buong kalat. Nawala siya sa harap ni Daryl at ng iba pa. Bang bang bang!
Pagkatapos, ang buong palasyo ay nagsimulang umiling na parang ang langit ay mahuhulog at ang lupa ay basag. Tayo na, nanginginig ang katawan ni Jackie habang sumisigaw. Ang kanyang mga tagasunod ay takot, namumutla ang kanilang mga mukha. Hindi kaagad umalis si Daryl, tahimik siyang tumingin kay Claw Eyes. Marahil ay dahil ito sa epekto ng proseso ng pamana, ngunit maramdaman ni Daryl ang aura ni Claw Eyes. Ito ang ipinaramdam sa kanya, ito ay ganap na naiiba kaysa dati. Ang kanyang katawan ay may isang napakadalisay na aura, na parang siya ay naging ibang tao. Salamat, Darren. Salamat din sa lahat. Mabilis na naglakad si Claw Eyes. Mukha nag-aalala ang kanyang napakarilag na mukha. Ang lugar na ito ay malapit ng gumuho, dapat kang umalis ngayon. Hindi maitago ni Claw Eyes ang kanyang damdamin ng pasasalamat. Darren, tatandaan ko lagi ang tulong mo ngayon. Kung may kailangan sa hinaharap, mangyaring hanapin ako sa tribo ng Raksesa. Hindi alam ni Claw Eyes na ang lalaking nasa harapan niya ay nakatulong sa kanya ng maraming beses, ngunit hindi siya si Darren. Siya si Daryl, na sikat sa buong Nine Mainland. Tumango si Daryl at tinanong, hindi ka aalis? Dahan daw ang ngumiti si Claw Eyes at sinabi. Ang aking panganay na kapatid at pangalawang kapatid ay maaaring matrap sa kung saan, kailangan kong hanapin sila. Huwag mag-alala, magiging maayos kami. Pagkatapos, kumaway si Claw Eyes kay Daryl bago siya at Dom ako sa harapan ng tunnel sa isang iglap lang ng mata, nawala siya sa paningin ng lahat. Kabanata 2662. Buntong hininga. Huminga ng malalim si Daryl. Naalala niya si Melody ng sandaling iyon at nagsimulang mag-alala muli. Ang lugar na iyon ay malapit ng gumuho, ngunit si Melody ay wala kung saan. Nakulong ba siya sa ilang sulok tulad ng dalawang magkakapatid bang putok? Lumakas ang panginginig ng boses, at patuloy na nahuhulog ang mga malalaking bato. Hindi makapag-isip pa si Daryl, tinipon niya si Jackie at ang natitira bago sila mabilis na patungo sa exit sa parehong oras. Pinagmasdan ni Daryl ang paligid upang makita kung mahahanap niya si Melody. Sa wakas, si Daryl at ang natitira ay nakakita ng isang sinag ng ilaw, iyon ang exit. Umungal, biglang narinig mula sa kabilang panig ng exit ang malalakas na hiyawan at tunog ng pagpatay. Natigilan si Daryl. Ang Green Cloud Sect ay nasa ilalim ng atake. Sino ang mga tao? Si Zhangju ba? Daryl. Nag-aalangan si Jackie nang makita ang reaksyon ni Daryl. Sinabi niya, ang Green Cloud Sect ay dapat na nasakop. Kung lalabas tayo ng ganito, natatakot akong makabangga namin si Zhangju. Tama iyon. Nang pumasok si Jackie sa lugar na iyon, nakita niya si Zhangju na umaatake sa Green Cloud Sect. Hindi siya nakita at nagawa niyang makarating sa likuran ng burol ng may pag-iingat bago siya pumasok ng hindi sinasadya sa yungib. Ano ang sinabi mo? Natigilan si Daryl, kunot ang noo niya habang nakatingin kay Jackie. Inaatake ni Zhangju ang Green Cloud Sect. Hindi ba sila mga kakampi? Malamig na ngumiti si Jackie, hindi niya maitago ang puot sa kanyang puso. Zhangju, ang kasuklam-suklam na iyon. Wala siyang mga kakampi, mga pon lang. Biglang may naalala si Jackie. May isa pang bagay na maaaring hindi mo alam. Ano ito? Buntong hininga. Napasinghap si Jackie sa ginhawa, ngunit mukhang magkasalungatan siya. Narinig ko ang balita kanina. Si Chester ay humingi ng tulong ng maingat mula sa pamilya ng hari ng New World at sa Elysium Gate. Gayunpaman, nalaman ito ni Zhangju. Inilibot at inatake niya si Chester, at nahulog siya sa bangin at namatay. Kalmado itong sinabi sa kanya ni Jackie, ngunit panay ang paningin niya sa reaksyon ni Daryl. Nais niyang pasukin si Daryl sa pakikipagbaka kay Zhangju. Ang 2 taong iyon ay ang kanyang mga kaaway, mas matindi ang laban nila, mas masaya siya. Ano naramdaman ni Daryl na buzz ang kanyang isip? Siya ay lubos na natigilan. Sa sumunod na segundo, nabalik ang pag-iisip ni Daryl. Hinawakan niya ang balikat ni Jackie at malakas na inalog habang umuungal. Kanino mo ito? Narinig? Patay na si Brother Chester. Imposible yun. Masyadong malakas si Daryl, ipinakita ng napakagandang mukha ni Jackie na nasasaktan siya. Sumigaw siya, sinasaktan mo ako. Pagkatapos, itinulak niya ang mga kamay ni Daryl at nagpatuloy na magsalita. Ang balita ay nagmula sa Endless Sky Organization, hindi ito magiging huwad. Huwag kalimutan, ako ay dating sect master nila. Zhangju. Ang mga mata ni Daryl ay kapani-paniwalang pula habang nakakuyom ng mga kamao. Hinding-hindi kita mapapatawad.
Sa kabilang dulo, sa pangunahing dambana ng Green Cloud Sect, katatapos lang ng matinding laban. Ang kalangitan ay nagsimulang mag-ambon, at ang tubig ulan ay tinanggal ang mga bahid ng dugo. Nabuo ito bilang maliit na sapa. Naupo si Zhang Ju sa main hall na may ngiti sa kanyang madilim na mukha. Wala pang isang oras, natalo niya ang Green Cloud Sect. Mas mabilis pa ito kaysa sa inaasahan niya. Pagkatapos ng pananakop na iyon, ang kanyang kapangyarihan ay tataas ng malaki. Siya ay isa pang hakbang na malapit sa pagsakop sa buong Siyam na kontinente. Sa sandaling iyon, maraming mga piling miyembro mula sa Endless Sky Organization ang bumati sa Zhang Ju. Binabati kita, guro, para sa iyong tagumpay sa pananakop sa Green Cloud Sect. Kabanata 2663. Supremo si Master. Si Zhang Ju ay nakadama ng mahusay kapag narinig niya ang kanyang mga piling alagad na binati siya. Tumango siya at ngumiti habang sinasabi, ang kontribusyon ng bawat isa sa tagumpay ng labanan na iyon ay hindi may kakaila. Maghahanda ako ng isang piging sa pagdiriwang para sa inyong lahat. Lahat, mangyaring tamasahin ang mga inumin mamaya. Bang! Isang pagdiriwang sa pagdiriwang natatakot ako na hindi ka magkaroon ng pagkakataong magdiwang. Biglang narinig niya ang isang malakas na dagandong mula sa kalangitan. Lahat ng tumayo sa labas ay nagulat, nanginginig ang kanilang puso nang marinig ito. Lahat sila ay tumingin sa direksyon ng boses na iyon. Wow! Nanginginig ang puso ng lahat nang makita iyon. Nakita nila ang isang hindi kapani-paniwalang malamig at galit na lalaki na dahan-daw ang lumapit sa kanila. Kahit na nag-iisa siya, nanginginig sa lupa ang kanyang aura. Siya ay may matalas na pangmukha, at ang kanyang mga mata ay nagningning sa isang matinding pagpatay sa aura. Si Daryl yun. Si Daryl ay lubos na nawasak nang malaman ang tungkol sa kakilakilabot na kapalaran ni Chester. Hinayaan niyang umalis si Jackie at ang natitira at tumungo na lang sa main hall. Nag-iisa lang siya, ngunit ang kanyang aura ay sobrang pananakot. Ang kanyang emosyon sa mukha ay walang kaiabangan ngunit napuno ng hindi kapani-paniwalang kalungkutan, sakit, at paghihiganti. Sumabog ang buong katawan niya sa pagpatay sa aura. Wow! Sa sandaling iyon, ang buong lugar ay tumahimik. Kahit na ang tunog ng isang nahuhulog na karayom ay naririnig. Napatingin lahat kay Daryl tahimik. Hindi nag-atubili si Daryl. Nang marating niya ang punong pasukan ng bulwagan, itinaas niya ang kanyang kamay at hinampas ang dalawang mga walang katapusang alagad ng Sky Organization. Ang pag-atake ay nagpadala sa kanila ng paglipad mula sa panginginig ng boses. Bago pa magreaksyon o sumigaw din ng sakit ang dalawang alagad, napunta sila sa isang dugo. Nagulat at galit na galit ang lahat nang makita iyon. Bang! Ang mga mata ni Zhang Ju ay maliwanag na nagningning. Tumayo siya kaagad at malamig na ngumiti kay Daryl. Akala ko na wala ka na ulit, Daryl. Kaya, ano ang nangyari pagkatapos mong mawala sa loob ng ilang taon? Wala ka bang pasensya ngayon? Gusto mo bang sumuko? Ngumiti si Zhang Ju. You must be here to avenge Chester, right? Well, he was a smart man. But he was triggered by his own wisdom. Hindi niya inaasahan na alam ko na ang tungkol sa kanyang plano. Tulad nito, nararapat siyang mamatay. Tumawa ang lalaki. Wow! Pulang dugo ang mga mata ni Daryl. Ang kanyang buong katawan ay puno ng isang nakakamatay na aura habang ang galit ay kumulo sa kanyang puso. Zhang Ju, ngayon ang araw na mamamatay ka. Malamig na sinabi iyon ni Daryl. Mukha siyang nakakatakot na para bang lumitaw mula sa impyerno. Sina Chester at Daryl ay magkakapatid, at nagkaroon sila ng isang malapit na ugnayan. Naisip ni Daryl na masisiyahan sila sa kapayapaan sa hinaharap. Hindi niya inaasahan na si Chester ay mamamatay ng labis sa mga kamay ni Zhang Ju bago dumating ang araw na iyon. Sa sandaling iyon, ang galit ay tumila sa puso ni Daryl, ginawa nitong mawala sa katinoan si Daryl. Bang si Daryl ay hindi nag-atubiling lahat buong lakas niyang sumabog. Ang kanyang katawan ay nadulas sa bilis ng kidlat, at siya ay direktang tumungo sa Zhang Ju. Kahit saan siya dumaan, pumutok ang hangin. Ito ay masyadong nakakatakot. Si Zhang Ju ay hindi nagpapanik nang makita ang atake ni Daryl. Sa kabaligtaran, ang kanyang mga mata ay nagningning sa kaguluhan, at ang kanyang buong katawan ay naglabas ng isang matinding aura ng labanan. Ginawa niya ang napakaraming bagay upang pilitin si Daryl na lumitaw, at nang sa wakas ay nagpakita siya, nararamdamang nasa sabik si Zhang Ju. Wala naman siyang takot. Daryl,
Mukha namang nakakahiya ang mukha ni Zhang Ju. Nagsalita siya sa isang nakakatawang tono. Alam kong sabik kang sabik na muling makasama si Chester sa ilalim ng mundo, hayaan mo akong ibigay sa iyo ang hanggaring iyon. Habang nagsasalita siya, ang panloob na enerhiya ay sumugod sa buong katawan ni Zhang Ju, nagpunta siya upang salubungin ang pag-atake ni Daryl ng direkta. Bang! Ang susunod na segundo, ang mga palad ni Daryl at Zhang Ju ay nagtama sa bawat isa. Pinapagana nito ang kanilang malakas na panloob na enerhiya at napalibutan ang buong lugar. Ang hangin sa itaas ng burol ng Green Cloud Sect ay napilipit. Pagkatapos, lumundag si Zhang Ju ng ilang dosenang mga hakbang paatros, mukha niyang madilim at hindi matatag. Si Zhang Ju ay nasangkot sa laban sa Green Cloud Sect, at naubos niya ang kanyang panloob na enerhiya. Kaya, nang harapin niya ang buong lakas na sumabog ni Daryl, hindi niya kayang tiisin ang pag-atake ng natural. Gayunpaman, hindi nag-alala si Zhang Ju. Halika na, ngumisi si Zhang Ju, tinuro niya si Daryl at umungol ng baliw. Lahat, atakihin. Ibaba patay o buhay. Atake. Kahit na hindi ko magagawang talunin si Daryl sa isang laban sa ngayon, marami akong mga tagasunod. Maaari nilang ubusin ang his internal energy. Kahit anuman, dapat mamatay si Daryl ngayon. Dapat siyang mamatay. Whoosh, whoosh, habang nagsasalita siya, napalibutan na si Daryl ng kanyang mga piling alagad. Ang lahat sa kanila ay umuungal habang pinapagana ang kanilang panloob na lakas at singilin patungo sa Daryl. Kabanata 2664. Kahit na ang mga piling miyembro ay hindi masyadong malakas, ang kanilang aura ay nananakot pa rin kung ang lahat ng 10,000 sa kanila ay naglabas ng kanilang panloob na lakas ng sabay. Say nang makita niya ang lahat na nag-charge sa kanya, ang mga mata ni Daryl ay kapansin-pansin na pula. Ang galit na nag-aalab sa kanyang puso ay sumabog ng tuluyan. Baliw na ungol niya, gusto mo akong patayin, halika. Gusto kong mamatay kayong lahat ngayon. Kasama ang aking kapatid na si Chester, si Daryl ay tulad ng isang tigre na sumabog sa kanyang biktima, singil niya ng diretso sa karamihan ng tao. Arg! Sa sandaling iyon, nagpatuloy ang malakas na hiyawan upang punan ang pangunahing bulwagan. Nagawang pumatay ni Daryl ng maraming mga piling alagad ng Endless Sky Organization bago pa sila makagawa ng anumang aksyon. Ang buong pangunahing bulwagan ay tinina ng pula ng sariwang dugo. Ang katawan ni Daryl ay natakpan din ng sariwang dugo, at siya ay parang Diyos ng kamatayan mula sa langit. Habang inaatake niya ang mga ito, sumulyap si Daryl sa mga sitwasyon sa paligid niya. Nakita niya ang Green Cloud Sect Master, si Connor, ang kanyang asawa Cameron, at ilang daang mga piling alagad. Nakatali sila sa gilid ng hall. Lahat sila ay mukhang mahina. Gayunpaman, hindi pa rin makita ni Daryl si Melody. Nang maisip niya kung paano nagkakaroon ng problema ang kanyang baguhan, lalo pang kumulo ang galit ni Daryl, at naging mas matindi ang kanyang atake. Buntong hininga. Sa sandaling iyon, 2 tao ang nakatayo sa likuran ni Daryl sa gitna ng main hall. Nasaksihan nila ang lahat. Mukha silang kalmado, ngunit ang kanilang mga mata ay nagningning sa mga salungat na damdamin. Iyon si Fang Mao at Sara. Siyempre, pareho silang nagmukhang Sky Sect Master at alagad. Nang makatanggap si Zhang Ju ng balita mula kay Connor, sumugod siya doon kasama ang kanyang mga tauhan. Sa sandaling iyon, si Fang Mao ay panauhin pa rin sa pangunahing dambana ng Endless Sky Organization. Matapos niyang malaman ang tungkol sa sitwasyon, hindi siya nag-atubiling, agad niyang inakay si Sara na sumunod sa kanila. Kapag nakarating sila sa Green Cloud Sect at napagtanto na wala roon si Daryl, nagbuntong hininga sina Fang Mao at Sara. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na makahanap ng daan doon si Daryl ng mag-isa. Iyon nag-alala si Kara ng atake nila kay Daryl. Gayunpaman, hindi siya naglakas loob na buksan ang kanyang bibig, nakatingin lamang siya kay Fang Mao. Habang nagmamakaawa para sa kanyang tulong umiling-iling si Fang Mao, pinandilatan niya si Zhang Ju ng buong alerto. Hindi niya dapat ibunyag na nagkukunwari lamang siya bilang Sky Mountain Sect Master. Kung hindi man, ang lahat ng kanyang pagsisikap ay mapupuksa. Wow! Sa matinding labanan, nagpadala si Daryl ng ilang mga tao na lumilipad pa atras na may atake. Itinuon niya ang kanyang paningin kay Zhang Ju. Malamig niyang sabi, Zhang Ju, papatayin kita ngayon. Habang nagsasalita siya, isang hindi kapanipani walang nakasisindak na aura ang muling sumabog mula sa kanyang katawan.
Sa sandaling iyon, nag-freeze ang hangin sa paligid nila. Isang aura mula sa antas ng langit na pagtaas ng langit ang sumaklaw sa buong lugar. Ang lahat sa pangunahing bulwagan ay kinilabutan. Bang! Pagkatapos, nakarinig sila ng isang malilinaw na tunog, isang sandata ang kuminang ng maliwanag sa paglitaw nito sa kamay ni Daryl. Ang makalangit na halberd. Sa paglitaw ng Heavenly Halberd, isang malakas na aura ng dugo ang pumuno sa lahat ng sulok ng main hall. Ang temperatura ay bumaba ng malaki. Buntong hininga. Ang lahat ay tumingin kay Daryl sa takot nang maramdaman ang kanyang malakas na aura. Walang sino man ang naglakas loob na gumawa ng isang hakbang pasulong. Ang sumulong ay mamamatay. Sino ang ayaw mabuhay? Nagdilim ang mukha ni Zhang Ju nang makita iyon. Labis siyang nag-alala. Ang lahat ng mga taong ito ay basura. Napakarami sa kanila ngunit wala sa kanila ang makakatalo kay Daryl. Pagkatapos, umungal si Zhang Ju. Nasaan ang 18 Hallmasters Formation? Whoosh, whoosh, whoosh kaagad pagkatapos niyang magsalita. 18 na master ang sumugod at pinalibutan si Daryl. Sila ang Endless Sky Organization Hallmasters, at mayroong 18 na kasama pa. Pinili ng mabuti ni Zhang Ju ang mga lalaking iyon. Lahat sila ay malakas at makapangyarihan. Kabanata 2665. Ang susunod na segundo, pagkatapos mapalibutan si Daryl, ang 18 Hallmasters ay unti-unting lumipat upang makagawa ng isang formation ng napakabilis. Isang formation na tigilan si Daryl, kumunot ang kanyang mga mata. Ang formation iyon ay mukhang kakaiba. Bukod, hindi rin ito naitala sa Bai Chi Formation. Sa sandaling iyon, hindi alam ni Daryl na naimbento ni Zhang Ju ang formation iyon, at tinawag itong Soul Trap ang pagbuo. Nilikha ito ni Zhang Ju sa nakaraang 3 taon na walang anuman kundi ang kanyang talento. Ito ang unang pagkakataon na ginamit nila ang formation iyon. Kaya, walang alam si Daryl tungkol dito. Si Zhang Ju ay may talino sa mga diskarte sa pagbuo. Ang kanyang talento ay hindi mas mababa kaysa kay Daryl, baka daig pa siya. Kung hindi man, hindi niya pa ulit-ulit na talunin si Daryl sa mga taon na tinutulungan niya si Yang Jian na lupigin ang mundo. Gayunpaman, tiwala rin si Daryl sa kanyang talento sa formation din. Hindi naman siya nag-alala. Isang formation ang lahat ng mga formation ay may solusyon. Mahigpit na hinawakan ni Daryl ang Heavenly Halberd habang tinangka niyang malutas ang pagbuo. Gayunpaman, kalahating oras na ang lumipas, at nagpatuloy ang pagbuo upang harangan ang pag-atake ni Daryl. Walang paraan para daanan niya ito. Sa sandaling iyon, nag-alala si Daryl. Si Zhang Ju ay hindi natuwa nang makita niya iyon. Nakakakilabot ang mukha niya, ang Daryl na ito ay napakahirap hawakan. Kung ang ibang tao ay natrap sa Soul Trap Formation, hindi sila makaligtas kahit isang maikling sandali. Ngunit si Daryl ay nakahawak pa rin matapos ang mahabang panahon. Pagkatapos, nagkaroon ng ideya si Zhang Ju. Tumingin siya sa paligid bago siya ngumiti ng malamig at sinabing, si Daryl ay nakulong sa formation at hindi kayang maabala. Ang kanyang focus ay ngayon lamang sa paglutas ng pagbuo. Sinumang maaaring kumuha ng pagkakataong ito upang tambangan siya ay maaaring magdulot sa kanya ng malubhang pinsala. Mukha namang nakakahiya ang mukha ni Zhang Ju nang sabihin niya iyon. Ang pinakamaaasahang pagpipilian ay upang gawin iyon sa kanyang sarili. Gayunpaman, naubos na niya ang kanyang panloob na lakas at kailangan ng oras upang makabawi. Sa makatuwid, nais niyang ang iba ay salakayin si Daryl. Buntong hininga. Gayunpaman, nang marinig iyon ng mga tagasunod sa tabi ng Zhang Ju, lahat sila ay nag-aalangan habang nakatitig kay Daryl sa takot. Kahit na ito ay isang perpektong pagkakataon upang tambangan si Daryl, ang tao ay masyadong malakas, anumang pagkakamali ay magiging sanhi ng buhay ng isang tao. Nagdilim ang mukha ni Zhang Ju nang walang maglakas loob na umusad. Pinagsabihan niya sila, lahat kayo ay basura. Ngayon na ang oras para patunayan mo ang iyong katapatan, ngunit lahat kayo ay natatakot. Hayaan mo akong tulungan ka, Mr. Zhang. Sa sandaling iyon, isang kalmadong boses ang narinig habang ang isang tao ay umusad. May ngiti sa kanyang mukha, at mukhang tiwala siya. Si Fang Mao yun. Nang makita niya ang mga pag-atake kay Daryl, si Fang Mao ay nagsisikap na makahanap ng paraan upang matulungan siya. Kaya, kapag nais ni Zhang Ju na magpadala ng isang tao upang tambangan si Daryl, nagpasya siyang kunin ang panganib. Siyempre,
ayaw ng Fang Mao na salakayin si Daryl, nais lamang niyang maghanap ng paraan upang matulungan siya ng mahinahon. Guru, nanginginig ang katawan ni Sarah habang hinihila niya si Fang Mao. Ano ang ginagawa ni Master? Hindi ba natin ililigtas si Big Brother? Bakit niya tinutulungan si Zhang Ju na tambangan siya sa halip? Si Fang Mao ay kumurap kay Sarah nang maingat nang naramdaman niya ang kanyang kaba. Ito ay isang tanda upang hilingin sa kanya na huwag mag-alala. Si Sarah ay isang matalinong babae, naintindihan niya ang ibig sabihin ng kanyang Panginoon. Gayunpaman, nag-aalala pa rin siya. Ang lahat ng mga tao roon ay mga tagasunod ni Zhang Ju. Kung tutulungan ng Master si Big Brother, hindi ba ihahayag ni Ta ang kanyang pagkakakilanlan? Gayunpaman, sa pangalawang pag-iisip, ang kanyang Panginoon ay matalino at maraming mga trick sa kanyang manggas. Kung maaari niyang mag-alok na gawin iyon, dapat mayroon siyang paraan. Nang mapagtanto niya iyon, mas komportable ang pakiramdam ni Sarah. Tumawa si Zhang Ju. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ng lalaki nang makita niya si Fang Mao na pasulong. Tumanggaw siya at sinabi, "Salamat, gantimpalaan kita kapag tapos na iyon." Inisip ni Zhang Ju na si Fang Mao ay ang Sky Mountain Sect Master. Kahit na hindi siya ang nangungunang mandirigma sa Nine Mainland, hindi siya magkakaroon ng anumang problema sa pag-ambush kay Daryl. Ang lalaki ay natrap sa loob ng formation kaya't napalingon siya. Sa sandaling iyon, hindi alam ni Zhang Ju na ang taong nasa harapan niya ay hindi ang Sect Master, nagpanggap lamang si Fang Mao.